Sa iba pang balita, iniulat ng Department of Health na mahigit 800 kaso ng HIV ang naitala nitong Hunyo. Pinakamataas na bilang mula noong taong 1984. Sa kabila ng nakakaalarmang datos na ito, sinabi ng isang HIV positive at advocate na isa itong tamang pagkakataon para mas lumawak pa ang kaalaman ng publiko ukol sa naturang sakit. Ang ulat mula kay Ria Fernandez via phone batch. Bagamat nakababahala ang mataas na bilang ng kaso ng human immunodeficiency virus sa HIV noong Hunyo, sinabi ni Faustin Angeles, isang HIV positive at founder ng Federal for HIV Advocacy Group, na magandang senyales ito. Anya, ipinapakita ng pagtaas ng bilang ang pagdami ng mga taong naglalakas loob na magpates at ibig sabihin nga raw nito ay mas maraming tao na ang nagiging aware tungkol sa HIV/AIDS. Gayunman, umaasa si Angeles na sa mga susunod na buwan ay tuluyan ng mababawasan ng HIV/AIDS cases sa bansa. Pagpapakalat ng tamang impormasyon pa rin umano ang susi para makamit ito. Si Faustin mismo umiikot sa mga komunidad habang nagbibisikleta para magturo ukol sa HIV/AIDS at kung paano ito maiiwasan. Hinikayat din niya ang mga iba pang HIV positive na tanggapin ang sarili at huwag mawalan ng pag-asa. Malaki umano ang may tutulong ng support group gaya ng kanilang grupo sa pagharap sa HIV. Noong Hunyo nga ay iniulat ng Department of Health o iniulat sa makailan ng Department of Health na noong Hunyo ay 841 kaso ng HIV ang ating naitala. Ito ang pinakamataas na bilang mula taong 1984 at karamihan sa mga nakakakuha nito ay mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Sa tatlong paraan nga lamang maaaring makuha ang HIV, yan ay sa pamamagitan ng pakikipagtalik, paghiram ng karayom at kapanganakan. Samantala sa iba pang balita, Audrey, ay ipinag-utos na ng Korte Suprema ang pagbuo ng isang fact-finding team para investigahan ang 4 na incumbent judges na kabilang sa drug list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sina Judge Antonio Reyes ng Baguio City, Judge Savilo ng Iloilo City, Judge Casiple ng Calibo Aklan, at Judge Ezekiel Dagala ng Dapa, Siargao. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Duterte, gagamitin ng Korte ang talumpati ng Pangulo noong Agosto 7 bilang reklamo laban sa mga huwes. Pinagsusumite ng Korte si Executive Secretary Salvador Medialdea ng complaint affidavit sa loob ng 7 araw na kailangan ding sagutin ng mga respondent sa loob ng 7 araw. Itinalag ng SEC Associate Justice Retired Roberto Abad na pangunahan ang pagsisiyasat at magbigay ng rekomendasyon sa ANBank sa loob ng 30 araw. Yan ang ating balita. Ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.